Okay, so day 7 na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte today, July 20, 2026. At ang pinaka-interesting pong nangyari today ay yung pag-issue ng subpoena ni Senator Chis Escudero as the presiding officer dun po sa financial records ni VP Sara Duterte and ni Attorney Mans Carpio. So yung mga financial records po na to is the Anti-Money Laundering Council AMLAC records nila, bank records nila, and yung mga BIR documents po nila, and some of the corporations na meron daw po silang alleged financial interest. So for today po, explain ko mainly kung ano ba yung subpoena na inisyu ni presiding officer or ng Senate Impeachment Court. So mainly po i-discuss ko na lang kung ano yung mga posibleng mangyari sa kaso considering the type of subpoena na inisyu with the reservations, kasi may reservations pong nilagay si presiding officer Escudero. And aside from that po, magbigay na lang din ako ng commentary regarding the integrity of senator judges natin, kasi yun po yung pinaka-una na tinakil po or diniscuss dito ni Senator Robin Padilla, Senator Erwin Tulfo at Senator Alan Peter Cayetano. Okay, so kung napansin po nyo, medyo iba lang yung boses ko kasi meron pa po akong flu currently. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour, at yan po ang video natin for today. Pero before we start po, just a quick reminder from TapTapSend.com, our friend for today's video po. So ang TapTapSend po is a remittance or a padala app kung saan meron na po yung millions of downloads and active users worldwide. So sa mga ka-Seymour ko po dyan na nasa US, UK, Europe, Canada, Australia, or United Arab Emirates, I hopefully po you can consider using TapTapSend sa pagpadala po ng pera dito sa loved ones niyo sa Pilipinas, kasi zero transfer fees po yan, basta mobile banking apps and wallets po ang gamitin ninyo. And lastly po, kung first time nyo gamitin yung TapTapSend app, don't forget po to use my promo code Attorney Neil, ATTYNEIL, one word lang po yan, para po may libre kayong 20 United States dollars sa first po ninyong padala. Okay, so you may visit po the website TapTapSend.com and you may download the app via the Google Play Store or the Apple Store kung naka-iPhone po kayo. Okay, so ngayon po, tuloy na tayo sa discussion. Okay, so for the facts of our case naman po, this is just the continuation nung day 6 na impeachment trial. Kasi yung nangyari po nung day 6 ay diniscuss na ng both the prosecution and defense yung legal position nila as to the issue of whether or not dapat ba mag-issue ng subpoena yung Senate Impeachment Court dun sa financial records ni VP Sara at ni Attorney Mans Carpio. So again, just a continuation. At dito po ang nangyari nga, or yung latter part po of today's trial, ay nag-issue na yung Senate Impeachment Court. Okay, so nothing complicated po yung facts natin. It was actually a very straightforward trial day today. May preliminary matters lang muna. Itong sila Senator Robin, Senator Erwin, Senator Alan Peter Cayetano, and then nag-proceed na lang to question and answer portion si Senator Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano sa prosecution and defense regarding their legal positions on certain legal principles in relation pa rin po sa subpoena. And then yung ganun pong discussion, ang tingin ko po, kaya tinanong yung positions ng both prosecution and defense as to certain legal positions or legal principles, ay para po yan for the education of the general public, para maintindihan po ninyo kung ano yung mga legal principles na nag-govern as to this legal issue, yung subpoena, evidentiary admissibility, relevancy, and so on and so forth. Okay, so yan lang po yung pinaka-facts. Ngayon po, i-discuss muna natin yung first issue or first question natin, kung dapat ba sumagot yung mga senator judges as to certain issues na binabato sa kanila na posible pong maapektuhan yung integrity nila in the eyes of the taong bayan. Okay, so for context lang po, para maintindihan nyo talaga, yung issue kasi dito ni Senator Robin Padilla ay sinabi ni Ombudsman Boying Remulla sa press conference niya na inignore daw ni Senator Robin Padilla yung subpoena sa kanya para mag-file ng counter affidavit. So dito in-explain niya, pinakita niya yung original copy, na hindi daw po niya inignore yun. And main reason kaya po siya nag-voice out dito kasi ayaw daw po niya na tingnan siya ng public na hindi niya sinusunod yung legal process. And of course, that is a big deal po considering he is currently a senator judge. So kung senator judge ka po kasi, kung i-apply lang natin yung basic principles of Code of Judicial Ethics, ang mga judges po kasi hindi lang sila dapat maging actually impartial, kundi dapat yung appearance din po nila or yung pananaw ng general public sa kanila ay impartial din sila. So kung makita po ninyo, mataas po talaga yung scrutiny ng general public sa kanila as to the integrity of judges.
'Diba? So, dapat lang po talaga sagutin yung mga ganong issues na binabato to the senator judges. Kasi yun nga, maapektuhan yung public image nila as to their integrity, impartiality, and so on and so forth. At tatandaan din po kasi natin, yung senator judges, they are also part of the impeachment court. Yung impeachment court naman po is hindi lang yan tungkol sa prosecution at defense, kundi kasama din po dyan yung senator judges. So yung tinitingnan nga po sa senator judges ay yung integrity nila, impartiality nila. So dapat po talaga ma-preserve nila yon at mapakita nila sa public that they are of high and unquestionable integrity and impartiality. Kasi ang nangyari po kasi dito, ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo, dapat daw wag na sayangin yung oras ng impeachment court na pag may mga binabatong issue sa senator judges, dapat daw sagutin yun sa general or sa ordinary legislative function ng Senate at hindi sa Senate impeachment court. Kasi dapat daw mainly for prosecution at the defense yung time. Pero again, yung point ko nga lang po, senator judges are also part of the impeachment court. So kung kine-question nga po yung integrity nila, dapat talaga yun nila i-address din sa Senate impeachment court. And ni-rule naman na po rin to ni Senator Escudero as the presiding officer. Tapos si sila Senator Cayetano ay hindi naman na nag-question. So, yan. At least po mukhang nagkasundo naman yung senator judges natin as to that issue. Okay, so yan lang po. Ngayon, i-discuss na po natin yung most interesting question for the day, which is about the subpoena na in-issue po ng Senate Impeachment Court for the financial records, yung AMLAC, bank records, ITR ng mag-asawang Duterte, VP Sara and Attorney Mans Carpio. So quick break lang mga kasimor, gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully po you can like this video and mag-subscribe din sa YouTube channel ko kasi 100% free po yung YouTube subscription. Tapos kung gusto naman po ng behind the scenes /Maritesan sa Facebook naman po kayo mag-follow. And of course, salamat din po sa lahat na nakasubscribe na. We have recently crossed po 464,000 subscribers sa YouTube. Konting-konti na lang po, mag 500,000 na tayo kaya hopefully po makonsider ninyo mag-subscribe. Okay, ngayon po tuloy tayo sa discussion. Okay, so before we start po, preliminary matters po muna tayo tungkol sa subpoena para maintindihan nyo talaga. So yung subpoena po, that is a function or a power po yan ng korte para ipatawag yung isang tao either to testify, which is yan po yung subpoena ad testificandum, or para mag-produce po siya ng mga documents na i-present or isasubmit niya sa court, at yun naman po ang subpoena duces tecum. So dito, ang gustong ipa-subpoena ay yung mga documents in relation dun sa Anti-Money Laundering Council, bank deposits, bank accounts, and sa BIR records yung income tax returns po ni VP Sara, Attorney Mans, at yung certain companies na allegedly involved daw po sila. Okay, at yung purpose nun ay para mapakita na may unexplained wealth si VP Sara. So yung interesting in-note dito is that unang-una hindi po pinaboran ng Senate Impeachment Trial Court yung mga arguments ng defense. So in-overrule po lahat ng defenses or arguments nila in relation na ayaw dapat or dapat hindi mag-issue ng subpoena. So yung isa doon yung coverage ng subpoena or ng documents, kasi for the defense dapat daw within the impeachable term lang ng impeachable officer, which is dapat 2022 onwards. So yung position ng defense is 2021 pababa. That is irrelevant kasi hindi nga pasok sa impeachable term. Pero hindi yun nga pinaboran ng impeachment trial court. Okay, so yung next na lang na question dyan, pag ganyan po ba, it means yan na talaga yung jurisprudence sa bansa natin kasi nag-decide na po, di ba, yung Senate Impeachment Trial Court. So when you say jurisprudence, kung nagiging batas ba yun siya, may force of law sa bansa po natin. So ang sagot po dyan ay hindi naman yun ganun pa talaga kasi decisions lang po ng Supreme Court yung nagiging law of the land. So in other words, pwede naman po iakyat yan ng respondent dito sa Supreme Court kung tingin nila mali yung ganung ruling ng Senate Impeachment Trial Court. Pero unless it is overturned po by the Supreme Court, yun yung nag-govern between the parties na ruling ngayon. Na yun nga po, pwede kumuha ng evidence prior to the term of the impeachable officer provided na yung impeachable offense ay para lang dun sa period na impeachable officer na siya. Pero yung evidence prior pwede. So yun yung pinaka-main na definition po na ginawa talaga dito ng Senate Impeachment Trial Court. Okay, so yan po as preliminary matters. Ngayon po i-discuss ko muna yung sa AMLAC records naman na pinasubpoena ng Senate Impeachment Trial Court. Okay, so yung sa subpoena naman po for the AMLAC records, ang pinaka-interesting lang dyan sa order po na nilabas ng impeachment court is the way they treated yung
impeachable within the term lang of the impeachable officer. Kasi yung nangyari nga po, di ba, inallow nila ipasubpoena yung from 2007 pataas. So pwede i-argue or talagang in-argue po actually ng defense na irrelevant yun to the case kasi hindi pa naman impeachable officer nga si VP Sara. Pero yung argument ng Senate Impeachment Trial Court doon, pwede daw yun siya kasi it will serve as the baseline or as the foundation for the alleged impeachable offense nung impeachable term. So kung yung allegation ng prosecution ay may unexplained wealth si VP Sara from 2022 onwards, kung sabihin nila sa 2010 may natanggap siya, sabihin natin for example lang, discussion purposes, may 100 million pumasok. So dapat mapakita nila yung 100 million pumasok na yun, related yun dun sa allegation nila na unexplained wealth in 2022. Kung hindi nila daw ma-explain yun, ay magiging irrelevant yung document or evidence na yun. So basically yan po yung order ng Senate Impeachment Trial Court. So kung titingnan po natin, medyo ano rin siya, diba? Very interesting na rational na yung impeachable offense dapat mag-stick lang dun sa impeachable term 2022 onwards, pero yung mga evidence ay pwede past kasi daw foundation daw po yun of that alleged unexplained wealth 2022 onwards nangyari. So in a way, it appears na nag-comply sila dun sa guideline ng Duterte na dapat pasok sa term lang, pero as to the evidence, pwede lampas pa. So that is actually an interesting legal question. Kung yung term ba na within the impeachable term lang covers only the impeachable offense or it covers pati the evidence. So wala pa pong clear answer talaga dyan. Pero yung decision po ng Senate Impeachment Court ay yung evidence pwede prior basta yung allegation or yung impeachable offense ay during the term lang. So, 'di ba? Very interesting din po talaga kung ako yung tatanungin ninyo. Okay, so yan lang naman po yung interesting talaga dun sa AMLAC records. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga arguments ng defense kasi I'm sure aware naman na kayo dun sa mga common defenses or arguments ng defense as to these issues, which is yung confidentiality, and then hindi naman public figure si Attorney Mans, pero yun nga po lahat din na yun ng Senate Impeachment Court. Okay, so ngayon po i-discuss naman natin yung sa BIR na subpoena kasi meron din pong interesting doon na guideline po na pinrovide yung impeachment court. So yung sa BIR po na record sa income tax returns, yung interesting lang pong nangyari dito ay pinasubpoena po ng impeachment court, pero it is still subject to whether or not makakomply ba si BIR commissioner dun sa requirements of the law as to the exceptions, which is yung isa kung magbigay ba ng consent yung president ng Republika ng Pilipinas. So dun po sa subpoena, ang sinabi doon, ipapasubpoena nila si BIR Commissioner Mendoza, tapos pag pumunta na si Commissioner Mendoza, he has to comply with the 3 exceptions of the law para masubmit sa impeachment court yung ITR records. Kung hindi daw yun makomply ni BIR Commissioner, ay hindi daw nila tatanggapin yung documents. So it is somewhat similar dun sa nangyaring BIR box na issue. Diba, pinadala yun ng prosecution sa Senate Impeachment Trial Court, tapos pinabalik nila dun sa BIR din yung box na yun. So basically parang ang mangyayari dito, uulit-ulit yung ganong setup, pero kung makakuha po ng consent si BIR Commissioner from the President, ay posibleng mabuksan at tanggapin ng Senate Impeachment Trial Court yung BIR records sila VP Sara. So, very interesting din po, di ba? Pinasubpoena nila si BIR Commissioner Mendoza, pero it does not mean na automatic pwede agad isubmit ni BIR Commissioner yung BIR records ng spouses Duterte. So, yan naman yung sa interesting dito sa BIR. So overall, kaya ko lang po masasabi na interesting yung decision ng Senate Impeachment Court kasi in the eyes of a layperson, an ordinary member of the taong bayan, ang appearance po niya ngayon parang pinayagan nila yung prosecution pero may protection or mga safeguards na magbe-benefit naman sa respondent. So in a way, it appears na it benefits both parties, the prosecution at the defense. And kung titingnan din naman po ninyo yung explanation dito ni Presiding Officer Escudero, meron naman siyang mga sinite na legal basis. So hindi naman po yun gawa-gawa lang or talagang hindi lang nila ni-railroad ng basta-basta. But like what I stated earlier, pwede pa rin naman po yun questionin kasi may mga room for legal questions pa rin po talaga kung ako ang tatanungin ninyo. But that is already for the Supreme Court to decide po yan. At hindi na dito sa Impeachment Trial Court kasi the Senate Impeachment Trial Court has already decided. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to Day 7 of the Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte. Kung gusto nyo naman po yung Day 5, dito nyo po yan mapapanood sa video na to. And huwag niyo po kalimutan mag-like and mag-subscribe. And until next time, see you all po. Bye-bye!